Hi, this is Teacher Timmy for Module 3, Grade 7, Matatag Curriculum for Values Education. Our topic for today is Module 3, Pagpapahalaga at Birtud bilang batayan ng sariling pagpapasya, pagkilos at pakikipagkapwa. Yan. So ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa sa ating buhay bilang tao, ang pagpapahalaga at birtud, values and virtues bilang batayan ng sariling pagpapasya, pagkilos at pakikipagkapwa. Bakit nga ba ito mahalaga? Dahil ang mga ito ang naghuhubog kung sino tayo, paano tayo nagdedesisyon, kumikilos at nakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Ito ang pundasyon ng ating pagkatao. Bago tayo magsimula, linawin muna natin yung mga ilang mahahalagang bokabularyo. Una, pagpapahalaga or values. Ito ay galing sa Latin na valore, na ibig sabihin ay pagiging malakas, matatag, at makabuluhan. Ito ang mga bagay na mahalaga sa atin, na may saysay sa ating buhay. Virtud o virtue, mula sa Latin na virtus or vir, na nangangahulugang pagiging tao, pagiging matatag, at malakas. Ito ay magagandang gawi o katangian ng isang tao. Pagpapasya, ito ang bunga ng malalim, malikhain at kritikal na pag-iisip para makagawa ng tama at makabubuti para sa lahat. Pagkilos, ito ang aktibidad o aksyon na naglalayong magdulot ng pagbabago, pag-unlad o pag-abot sa layunin. Pakikipagkapwa, ito ang pagpapakita ng pagmamalasakit, pag-unawa o empathy, pagtulong, bayanihan at pagiging mapagpatuloy or hospitable. Ang pagpapahalaga ay ang mga prinsipyo o paniniwala na gumagabay sa ating buhay. Isipin ninyo, mas mapapahalagahan natin ang pag-aaral kung handa tayong magsikap, magtiyaga at magsakripisyo. Hindi ito madali. Kailangan nating maging matatag. Ayon kay Max Scheler, may 5 katangian ang isang mataas na pagpapahalaga kasi may certain degree ng pagpapahalaga. Una, mas tumatagal or timelessness. Mas mataas ang pagpapahalaga ng tao kung hindi ito madaling magbago sa panahon. Halimbawa, ang pagpapahalaga sa edukasyon at katarungan or karunungan ay mas tumatagal kaysa sa kasiyahan ng panandaliang paggastos sa bagong damit or gadget. Ang kaalaman ay mananatili, ang uso ay lilipas. Kaya nga ang sabi ng mga magulang nyo palagi, magandang pamana ng magulang sa kanyang mga anak ay edukasyon. Kasi long-lasting, timelessness, that's forever. Once edukado ka, and no one can steal that from you. Number 2, mahirap mawala o mabawasan ang kalidad. Indivisibility. Kahit pa ipamahagi o dumarami ang nagtataglay, hindi nakakabawas ang value nito or halaga nito. Halimbawa, ang pagbabahagi ng kaalaman o payo sa kaibigan ay hindi nababawasan. Bagkus, ito ay nakakatulong pa sa iba. Hindi tulad ng pagkain na kapag hinati-hati mo and you shared it with others, nababawasan yung sayo. Diba? Number 3, lumilikha ito ng iba pang pagpapahalaga. Generative. Ito ang nagiging batayan ng iba na pagpapahalaga. Halimbawa, ang isang magulang na nagsasakripisyo at nagtatrabaho sa ibang bansa, that's the worth ng kanyang trabaho para makapagpaaral ng anak. Mas mataas na pagpapahalaga para sa kinabukasan ng pamilya. Number 4, may lalim ang kasiyahan, depth of satisfaction. May depth of satisfaction. Mas malalim ang kasiyahang nadarama sa pagkamit nito. Mas mataas ang antas. Halimbawa, mas malalim ang kasiyahan na nararamdaman mo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad sa pag-volunteer sa community kaysa sa panunood ng isang movie. Kasi pag napanood mo yung movie, nandun yung excitement, pero pagkatapos mong napanood at alam na lang lahat ng kaklase mo yung kwento, nawawala na lang din yun kusa. 'Di ba? So saglit lang siya, yung excitement and all the fun. Samantalang, if you did something really good, especially for others, nag-reach out ka talaga sa iba, mas malalim yung kasiyahan na dulot sa'yo. Number 5, hindi nakabatay sa organismong nakakaramdam or independence from your feeling. Hindi ito nakadepende sa personal na damdamin o kapansanan ng isang tao.
Halimbawa, ang inspirasyon at paghanga natin sa isang Paralympian na nagtatagumpay sa kabila ng pisikal na hamon. Ang halaga ng kanyang tagumpay at determinasyon ay nananatili anuman ang kanyang kondisyon. So, not because Paralympian siya or for example PWD siya, less yung worth niya doon sa kanyang success. So, yung success niya at yung success ng person without disability, magkapareho lang yon. So, may 4 na antas o hierarkiya ng pagpapahalaga ayon kay Scheller or Scaler. Una, pandamdam na pagpapahalaga, sensory values. Tumutukoy ito sa mga bagay na nagdudulot ng kasiyahan sa ating pandamdam o basic needs. Halimbawa, ang sarap ng adobo na niluto ni nanay o ng kagustuhang magkaroon ng pinakabagong high-end na smartphone kahit hindi naman kailangan. So, this is now between the wants and the needs. So, ito na yung mga wants. Yun yung pinakamababa na klase ng pagpapahalaga. Kung ang pinahahalagahan mo ay yung mga material na bagay because gusto mo. Hindi mo kailangan, pero hindi importante, pero gusto mo. 'Di ba? Halimbawa, may pagkain. Nakahain na. Let's say tinola. Pero gusto mo sana chicken joy. 'Di ba? So, yung mga tipong ganon. May gusto, may preference. That's personal preference and that's a want, not a need. Hindi naman siya kailangan, pero yun yung gusto mo. Number 2, pambuhay na pagpapahalaga or vital values. So, ito naman yung needs. May kinalaman sa ating well-being o mabuting kalagayan sa buhay. Halimbawa, ang pagpapahalaga sa nasasapat na tulog, pagkain ng masustansyang gulay, prutas, pag-eehersisyo para maging malusog, pati ang pakikipag-usap sa mahal sa buhay kapag malungkot. So, ibig sabihin, these are the basic things. Hindi lang yung material na bagay, kundi yung mga both tangible and intangible things. For example, having enough rest. Ilang oras ba dapat ang tulog ng isang kabataan kagaya mo? Di ba, 8? Pero dahil gusto mo, so between 1 and 2, yung pandamdam at pambuhay. 1, pambuhay. Number 2, kailangan mong matulog ng 8 oras. Kaso, pandamdam, mas gusto mong maglaro ng ML at magpuyat kasama yung mga classmates mo or barkada mo online. Diba? So because of that, nababawasan yung mas importante, which is yung tulog mo. So nagkakaroon ka lang ng 5 oras ng tulog. So maraming epekto na yon pagpasok mo sa school kinabukasan kasi nagpuyat ka nga. Diba? So prioritizing your what you value in life. Wants versus needs. That's very important. At ginagamitan yan ng critical thinking. Number 3, mga spiritual na pagpapahalaga or spiritual values. Mas mataas ito para sa kabutihan, hindi lang sa sarili, kundi ng mas nakakarami. Kasama dito ang pangkagandahan or aesthetic, pagpapahalaga sa mga sining, musika, kalikasan. Halimbawa, yung paghanga sa ganda ng nature, Kabur-Gabor, for example. Sa Cagayan, we have Calao Caves at marami pang iba na mga tanawin. Diba? Yung mga nilikha or mga likhang sining ng mga Pilipino na makikita natin sa Tuguegarao, halimbawa sa ating museum. Ayan. Pangalawa, katarungan or justice, pagpapahalaga sa pagiging patas, fairness, equality. Okay? Halimbawa, pagsisikap na maging pantay ang pagtrato sa lahat ng mga kaklase, pagtutol sa mga korupsyon at mga injustices. Letter C, ganap na pagkilala sa katotohanan, full cognition of truth. Paghahanap ng katotohanan. Halimbawa, ang pagve-verify na information bago maniwala sa fake news sa social media. Kasi madaling kumalat ang fake news sa ngayon. Diba? Isang click mo lang, makakakita ka ng mga fake news. But always verify. Verify kung tama, may katotohanan ba ang impormasyon na to? Pang-4, banal na pagpapahalaga or holy values. Pinakamataas sa lahat ng pagpapahalaga, ang holy values. Ito ay kailangan para makamit ang ating kaganapan at maging handa sa pagharap sa Diyos. Halimbawa, pagdarasal, pagtulong sa simbahan, at pagsasabuhay ng mga aral ng pananampalataya araw-araw. So ito na yung pagsasabuhay ng mga katuruan ng simbahan or kung anumang pananampalataya meron ka. Ang birtud, let's proceed to virtues. Ang birtud, tulad ng sinabi natin, ay pagiging tao, pagiging matatag at malakas. Ito ay ang mga gawi o kailangan na nililinang natin sa ating sarili para maisagawa ng tama. Kung ano ang pagpapahalaga, kung ang pagpapahalaga ay ang kung ano ang mahalaga, ang birtud naman ay kung paano natin isasabuhay ang mga mahahalaga. So may 2 uri ng birtud. Una, moral na birtud. Ito ay ang mga gawi ng pagpili ng gitnang daan o golden mean ng karunungan. Hindi masyadong sobra, hindi rin kulang. Intelektual na birtud.
Ito ang may kinalaman sa ating isip, tinatawag na gawi ng kaalaman. Ito ang nagpapayaman sa ating kakayahang mag-isip at matuto. Ito ang tatlong uri ng intellectual na virtud. Una, pag-unawa o understanding. Ang pinakapangunahing virtud ng isip. Ito ang kakayahan na malaman ang esensya o core ng isang bagay o ideya. Halimbawa, hindi lang basta alam mong nagmamadali ang tao, kundi naiintindihan mo bakit siya nagmamadali. Let's say, meron siyang emergency. Pangalawa, agham or science. Sistematikong kaalaman mula sa pagsasaliksik at pagpapatunay. Halimbawa, ang pag-aaral ng epekto ng climate change sa ating agrikultura, yung scientific explanation. Pangatlo, karunungan or wisdom. Ito ang pinakamataas na birtud ng isip. Ito ang kakayahan gamitin ang lahat ng iyong kaalaman, ang iyong pag-unawa at agham para makagawa ng pinakamabisa or pinakamabuting desisyon at gabayan ang iyong buhay. Halimbawa, ang isang matandang pinuno ng barangay na hindi lang may kaalaman sa batas, kundi may karunungan kung paano ito ipapatupad sa isang paraang makatarungan at makabubuti sa kanyang komunidad. Sa huli, tandaan na ang pagpapahalaga ang nagsisilbing ilaw o direksyon sa ating buhay, habang ang birtud ay nagbibigay sa atin ng kakayahan at disiplina para tahakin ang tamang daan. Together, ito yung mga sandata natin sa paggawa ng matalinong pagpapasya, wastong pagkilos at pagbuo ng makabuluhang pakikipagkapwa. Habang pinagyayaman natin ang mga ito, mas magiging mabuti tayong individual at makakatulong tayo sa pagbuo ng isang mas matatag at makabuluhang lipunan. With that, this is Teacher Tini saying, happiness is a choice, so choose to be happy. Thank you once again. Thanks for watching.